first time na ma-overdue sa isang loan off na legit. Which is itong si Mabilis Cash. Grabe, hindi ko akalain na ma-overdue ako dito. Na-overlook ko talaga itong loan off na ito kasi sa isip ko, nabayaran ko na siya. All-knowing kasi ako, na-paid na ako sa Mabilis Cash. Hindi ko siya naisama sa listahan ko na meron pa pala akong isang due date. Pero nga ito, ang good news dito. Parang okay lang na ma-overdue dito kay Mabilis Cash. Well, don't worry, isi-share ko sa inyo yan later on how to get paid this one at kung ano yung mangyayari. Well, before that, let me share with you ano nga ba yung nangyari kung bakit nagkaganito. Sabi ko nga sa inyo, all-knowing ako na nakabayad na ako dito kay Mabilis Cash at ako kasi meron akong listahan ng mga kautangan ko kasi ang dami ko talagang utang, nililista ko yan. So, ito kasi last payment ko na. And all-knowing ako na naisabay ko na siyang bayaran the last time. May kasabay kasi siyang loan up na kailangan kong bayaran kasi lagi ko silang pinagsabay pero hindi ko pala siya nabayaran. And yun nga, tawag na ng tawag sa akin si Mabilis Cash. Sa isang araw, parang isang beses lang naman siya tumatawag nagpa-follow up pero hindi ko siya sinasagot. Hindi rin kasi siya nagtitek. Tumatawag lang siya about my payment due nga. And then pang 10 days overdue ko na pala, tsaka ko pa siya sinagot. At yun nga, sabi niya overdue na daw ako. At ang maganda kay Mabilis Cash, customer service guys, hindi sila nangaharas kahit overdue ka na. Biro mo ha, 10 days or 11 days akong overdue dito kay Mabilis Cash. Hindi niya ako hinaharas, hindi siya nagte-text. Hindi nga ako naka-receive ng kahit anong harassment ng text. Sa calls naman, simula lang na overdue ako, araw-araw siyang tumatawag at once a day lang siyang tumatawag. Well, na-surprise nga ako kasi overdue na ako guys ng 11 days pero gentle pa rin yung paniningil nila. Pina-follow up pa rin nila yung payment ko. Legit po na okay po yung customer service ni Mabilis Cash. Alam nyo ba, ang worry ko sa ganito na ma-overdue ako, alam nyo naman na legit nga itong si Mabilis Cash under kay Mali Lending. So, SEC registered ito. Then CIC accredited pa. Ayaw magkaroon ng mga bad records sa mga or sa mga loan up, no? Pero it happened. Then, gusto ko siyang i-share sa inyo. Baka kasi ma-experience nyo rin yung ganito. At least, meron kayong idea. Specifically, kapag itong si Mabilis Cash nga kayo na overdue. Well, ang swerte nyo. Kasi ang bait ni Mabilis Cash kahit overdue pa din tayo. Nung tumawagan sa akin si Mabilis Cash about may overdue, dali-dali talaga ako pumunta sa app. No, binuksan ko yung app ko, guys. Well, ito si Mabilis Cash kasi hindi siya nag-inform sa akin. Hindi siya nag-notify sa akin one day before my due date. Hindi talaga kasi alam niyo kung bakit. Kung may account kayo kay Mabilis Cash, kung siya siyang nagla-log out. Paano ka nga naman maka-follow up through the app kung talagang naka-log out siya? Kasi tulad nito, kailangan ko ulit i-click yung apply or mag-login dito. Kasi baka mamaya may magtanong sa inyo, bakit hindi nag-notify sa akin? So, ito po yung reason, no, kung saan siyang nagla-log out. Kaya hindi talaga siya mag-notify sa akin. And then here po, nandito na rin yung phone number ko. And then, magpapadala sila sa akin ng verification code. And then after that, makikita nyo dito, isang loan na nga lang natira na overdue pa. So, ang mura lang naman, 149 pesos. Dito pa tayo masisira, ano. Anyways, nakalagay dito na ang total loan amount ko ay 0 na. At nakalagay nga dito na overdue na daw ako ng 11 days. So, kinlik ko itong pay with QR ako through GCash. Binayaran ko siya, guys. And then after that, bumalik ako sa aking loan app and look at this one. So, credit limit being calculated. Sabi ko, ay, thank you, Lord. Kasi nga, hindi nila finreach yung account ko. Ma-offeran pa din ako. So, yun yung thinking ko, guys. Kasi nga, di ba, na-overdue ako. Medyo mahigpit kasi yung ibang loan up sa overdue talaga. Anyways, inantay ko yung countdown. At ito yung lumabas. Information to be supplemented. Guys, FYI, mandatory na talaga itong kay Mabilis Cash. Kasi ito nga yung pinaka nagiging update nila. And sa recent video ko regarding Mabilis Cash, no, kahit new user or new applicant ka dito, nanghihingi sila talaga ng ganito. Nakalagay dito that we need to provide the additional information to further evaluate the loan application. So, mandatory na ito kahit overdue ako or kahit existing borrower ako or kahit new applicant ako dito, hinihingi at nire-require na po talaga nila ito. So, kilik ito submit more information and ito po yung mga ipoprovide natin. Well, sa kagustuhan ko na ma-offer na ako ng loan dito, nag-provide po ako dito ng GCash transaction history. Kasi so far, ito yung list na may bibigay ko na hindi masyadong informative, diba, para sa akin. Nakalagay kasi dito na complete one or more of the following to further evaluate your loan application. Kahit isa daw, mag-provide daw tayo nito. So, in-upload ko siya and then reviewing na siya, guys, and then maya-maya naman, completed na siya. So, nung nakita kong completed na po ito, so bumalik ako sa dashboard and I was expecting na bibigyan niya ako ng loan offer. But, unfortunately, guys, information to be supplemented pa din. So, anong gagawin ko dito? Well, hindi na ako magpo-provide ng next information kasi sa previous video ko, i-share ko sa inyo na nag-provide na nga. Dalawa na yung na-provide ko, wala pa din. And information to be supplemented pa din
din yung nakalagay. So, anong gagawin pag ganun? Kailangan ba i-provide lahat ng information dito para ma-offeran tayo. Kasi may viewer ako na nagsasabi 3 yung pinrovide niya na information pero wala pa din siyang offer. At yun nga yung mga nirarant ng mga viewers ko ngayon na ganun na din daw sa kanila, which is good pair na sila at matagal na sila sa Mabilis Cash, pero it happens na ganito na talaga daw ngayon. Sino sa inyo naka-experience sa ganito? Nag-provide kayo ng mga other information and then nagkaroon kayo ng loan offer? Paki-comment down below naman po para alam natin na legit ba talaga na may loan offer. Kapag nag-provide ka ng other information like this one na nakalista dito, paki-comment down below din kung ano yung mga pinoprovide nyo para ma-aprobahan kayo. Well to be honest lang dito, i-share ko na rin sa inyo yung aking perspective dito sa more information about Mabilis Cash. Medyo scary siya. Kasi ganito yon, kahit mobile authentication, may SSS, Pag-ibig, other loan, product limits, PRC, GCash transaction history, is meron tayong mga information dyan. Confidential information, including our name, username, number, password, no, hinihingi po nila yun. Scary yun. Possible na o-open po nila yung account natin pag binigay po natin sa kanila yung ating username, password, account name. So, ano ibig kong sabihin? So, maybe ito yung pinaka-backup po nila in case na hindi tayo makabayad sa Mabilis Cash. Pwede nilang i-open or i-loan, I think, no, yung mga details na nandito sa atin. Hindi ko sila pinagbibintangan, guys, pero very confidential po yung ganito na hindi naman na related sa Mabilis Cash. But bakit nga ba nagkakaganito si Mabilis Cash? Simple lang, ang dami ko kasing nababasa din regarding dito na alam niyo naman, mataas po mag-offer si Mabilis Cash kahit pa paano reasonable yung interest rate niya per month. Tulad sa akin, almost 60,000 yung loan offer, yung highest loan offer ko sa kanila. And I can cash loan that kung tutuusin, kung gugustuhin ko, pero hindi ko ginawa. Kasi the higher the loan amount, the higher the interest rate. Yun yung reason ko. Kapag nagka-cash loan ako dito, maliit lang talaga na amount. Meron kasi akong mga nababasa regarding the situation of Mabilis Cash na inaabuso po nila. Like, di ba sabi ko nga sa inyo, mataas sila mag-offer. So, ang ginagawa ng iba, kina-cash loan yun at hindi na binabayaran. Tinatapon ang SIM card, sinisira ang SIM card para hindi sila ma-access. Naaabuso po itong mga ganitong legit loan app, which is, ang goal lang naman ito is makatulong sana sa atin, which is nakakatulong po talaga itong si Mabilis Cash. This is one of the recommended loan apps pa din. Bago pa nangyari itong mga pa-requirements na po ni Mabilis Cash, ha. So, siguro talaga, no, nagsisecure siya ngayon na in case nga hindi tayo makabayad, ma-open niya yung account natin. Nagigets nyo ko? Ma-open niya yung other information natin like yung nire-require niya na mobile authentication, SSL, Pag-ibig, and etc. O, diba? Nagpapakautak lang din naman talaga si Mabilis Cash. Kasi in case nga, meron siyang laban sa atin. Parang hindi na siya friendly app talaga katulad dati na ang bilis, legit na Mabilis Cash loan app talaga siya. So, ngayon hindi na po siya ganun. It's not giving anymore. Well, baka sabihin nyo na overdue kasi ako, kaya ganito, hindi na ako pinapaloan. Hindi po. Kasi lahat tayo, kahit sino sa atin, ganito na talaga ngayon si Mabilis Cash. Believe me. Ang swerte mo kung makakapag-reloan ka pa dito. And please know, guys, na hindi ko binabalidate na okay lang magka-overdue kay Mabilis Cash kasi ito ay hindi ko po sinasadya. Don't worry, guys, hindi naman tayo agad-agad marereport sa CIC kapag ganito na overdue tayo. Ang importante, binayaran po natin at cleared tayo dito. At ang maganda dito, guys, no, nakita nyo naman, wala po akong binayaran ng penalty. Wow. It is what it is. Diba usually kapag na-overdue ka, may bayad yun. May penalty yun. Pero ito, wala akong binayaran. O diba, saan ka pa? Kaya nasabi ko na mabait pa din talaga si Mabilis Cash. Pero I hope bumalik na yung dating Mabilis Cash. So yun lamang po. Thank you for watching. Bye!